Ayan, mic check, mic check. Ayan. So, eto, yung ating Alliance versus OG first game. Nakaabot pa kami kasi galing kami sa meeting. At saka, food trip kami. Meeting or, ano yun? Shoot ba yun? Shoot matatawag natin doon. So, kami yung makakasama nyo ngayong series na to. It was supposed to be Quinic and Alec dito yung, pero ako muna ngayon kasi busy din si Quinic. At, ayun, nasa ano na tayo, nasa 5th pick na tayo lahat. Kompleto na yung lineup. Composition ng heroes nila. So, may inaayos pa dito yung partner na si Alec. Headset. Anong i-check ko? Naka-pause nga. Magre-resume na yan ngayon. So, hello guys. Ito yung OG. Uy, kahapon. Ano tong Alliance eh? Nanalo sila sa OG. Yung Alliance 2-0 sila sa OG. OG. Tapos, ngayon, ang mananalo dito, yun yung papasok. Kay loser versus loser to. So, papasok sa playoff bracket. So, very crucial yung ating dito, yung ating match dito. And we will see how OG would go sa kanilang new carry na si Paikat. So, Busen yung kanyang pangalan ngayon. Paano magka-T-coins Gcash? Meron mo yun sa Gcash. At yun na guys. Sarap. Ang sarap-sarap kumain sa high grounds. Galing kami sa high grounds. Grabe. Crispy pa hata lahat nandun na. So, papakilala na agad natin mga heroes and players. For the Alliance guys, it is Insania dito sa Crystal Maiden, Koifa sa Lycan, Mickey on the Sheriffine, Boxy, Dazzle, Taiga on the Brewmaster. Sa side naman ng OG, No Tail Lich, Paikat, Anti-Mage, Jerax, Clockwork, Seb Magnus, and si Thompson Pugna. So, ayan na nga. Si OG naman yung kumuha ng Magnus. Oo, diba? Hindi ko kasi nakita yung bans eh. Pero hindi ko rin nakita yung drafting eh kasi 'di ba nag-jump into tayo. So nagmambadali kami guys and I don't know if na ban ba nila yung PA? Yung PA, oo. Kasi kahapon yun yung tumalo sa kanila. 2 games PA yung Alliance. Gusto ko sanang sabihin yun kahapon, parang hindi ko na nasabi na isa pang hero nila na sinasama lagi sa PA is yung Oracle. Oo. No, 'di ba? Kahit natanggal nila yung Magnus, andun yung Oracle na parang hindi nila, tsaka sure pag kunwari na focus nila, pag na-focus ng OG yung PA, merong false promise. Bali yung Oracle, the savior of Alliance yun. Kasi kung merong the savior of OG, yung si Jerax, may savior ng Alliance, yung kanilang Oracle na pick. Ako dito, sa game na to, OG ako. Kasi eto na nga, AM at saka Magnus, sobrang maganda to sa late game. Yes. At saka yung hero ni Jerax, at least playmaker yung hero niya dito. Kasi nung mga nakaraan, ang naging hero niya is Chen at saka Shadow Shaman na hindi okay lang din, pero hindi siya yung flashy na parang flashy heroes or na yung maraming ginagawa kumbaga. Hindi masyadong playmaker. So considering na etong Clockwork na siya yung taga-initiate, but eto na nga nag-i-initiate na sila for Koifa. Koifa battery assault, kumakain siya dito ng battery. Nako, malalason ba tong aso na to? Pero makakaligtas pa. Pero initial for OG sa bottom lane, they would go for the triple on the bottom lane. Aalagaan nila dito si Paikat on the anti-mage. Umuwi na ba si McKay sa bootcamp sa Execration? Kasama namin si McKay. Nag-food trip kami. Nag-ano din kami kanina, nag-shooting din kami guys. Yung pop quiz. Mga pop quiz. Yan. Yung sino ang pinaka. Yan, hulaan nyo guys kung sino yung mga pinaka dyan. Kung meron kayo mga comment dyan kung sino ang pinaka, pwede nyong i-drop by dyan lang sa comments. Para at least kung mabibigyan kami ng idea, malalaman namin kung sino yung isasagot natin about sa pinaka. Pero eto, Sebastian on the top lane, solo on the Magnus. Sebastian! Grabe pa rin si Sebastian. Setter na setter pa rin. Tapos etong nagpalit ng lanes. Itong si Mickey and si, Koifa? Koifa? Yung pinaka guys, wag nyo kami tanungin. Ilagay nyo na lang kunyari, pinaka tanga. Ilagay nyo agad yung answer dyan. Naku po. Pwede yan Pwede. Ayan, mukhang mapipilitan mag-rotate ng lanes. Ang OG. Nilagay nila sa bottom lane tong si Brewmaster. Si Brewmaster. Ay, support pala.
Offlane Dazzle. Oh, okay. Wow, offlane Dazzle versus Magnus. I think he could go fine. Kasi Magnus, considering na melee siya. Pero Jerax on the rotation of that clockwork. At saka, etong Dazzle, maganda yung Dazzle kapag hindi masyado makakalapit yung kalaban. Pero etong ang, since may hook shot and yung battery assault. Sino yung, wala ba tayo dyan? JC Santos. Sino daw yung pinakabobo? Diyos ko. Alam niyo na sino yun. 1 kilong bato. Pop Quiz God. Yung si Pop Quiz God, guys. Naka-answer siya kanina. Marami siyang na-answer. Yun lang yung teaser ko sa inyo. Abangan nyo yan, guys. Abangan nyo. I-upload. Saan i-upload yun? Team Showing. I-upload din dito. Gagawin nyo na commercial. 'Di ba? As far as after every game, meron na kaming clips para sa inyo guys na makikita nyo. Yan, no? Oo. At bottom lane, wala pa muna for first blood, but yung anti-mage dito ni Paikat, he is doing well. Habang si Taiga change of lane. Ay, nako, hindi pala to change of lane. Yan yung Brewmaster lang, bumabox out lang. So, hindi pa na first blood yung sa top lane kasi si Clockwork. Pero anyway, etong anti-mage cooldown yung kanyang blink and he will die here on the bottom lane. Siya dun, Kung tutusin, sila nga yung tumapat dito sa carry, sa tri-lane carry dito ng Alliance. Zap sa'yo, Sion 214. Ayan. At pinaka-Hokage, walang tanong na ganun guys. At saka hindi yun totoo guys. Chismis lang mo yun. Chismis lang yun. Pero sino yung doon kanina? JJers, I'm okay. We are okay. Kamusta ka rin dyan? And ayun, si Thompson dito. Habang yung Pug na magpupush siya. As well as for the Shadow Fiend, pwede siya maka-defend kasi meron din siyang pang-clear ng wave. At yun lang, depende na lang. Tingin ko pwede, hindi, ang hirap kasi hindi mo nakita yung draft, pwedeng inagaw lang din ng Alliance yung Clockwork. Kasi kahapon sila yung gumawa yung SF pala, inagaw nila yung SF. Kasi kahapon sila yung gumawa nung yung Clockwork tsaka SF, diba? Possibly. So, napilitan na lang ng-Clockwork dito sa Jerax para hindi makaano yung SF, makadominate. Para wala para walang advantage agad in the lane. So, grabe yung pinapakita ng Alliance dito. So, nagkaroon na naman sila ng rematch and eto na si bottom lane. Grabe si Koifa. Nakahihirapan ng farm ng Lycan dito sa baba. At wala siyang wala siyang 0. At saka, eto si Paikat, maganda yung pinapahita niya. 21 and 5. Nakakapag-farm siya. At ayun. Kasi naman guys ang sa totoo lang, wait lang. Ano yun? Bakit wait lang? Sabi doon. At hello nga pala sa ating viewers ngayon. Uy, nako, dito sa mid lane, Thompson, hinahabol ni Taiga. Pero hindi na race. Sayang kung nakaabot yung SF nun, kung naka-race lang siya. Posibleng maka-kill tong si McKay. And si McKay, busog na busog din yung si McKay. Ay, Jerax, agawan lang ng bounty rune. And si Boxy, meron yung poison and No Tail is in trouble. No Tail ang delikado. Naku, nakuha pa ng Alliance dito yung sa bottom na bounty together with the kill for Boxy on the top lane. Dalawang supports ng OG yung namatay doon. Parang hindi sila masyadong nagko-commit doon sa 5-minute na bounty rune, no? Oo, tapos tingnan nyo guys. Yung support lang talaga yung tingnan nyo etong Dazzle na solo lang sa top lane. Nakapatay pa. At naman, nakapull pa siya ng experience dito. Marami yun na creep wave Dalawang creep wave yun. Si Thompson patuloy lang. Pero nakita niya dito si Taiga on the rotation ng Panda. Panda ngayon, maganda siya pang rotation. Kasi yung Drunken Brawler niya, meron siyang konting movement speed na idadagdag. Kaso din yun. Kakaiba kasi parang nag-alternate, diba? May bibilis ka, tas babagal ka, bibilis ulit, ganun. Parang naano yung Panda Parang kailangan ko pa ng diet. Parang lasing talaga siya lasing na lasing siya Mag-ano talaga siya. Tingnan natin. Yan, ayun. Tatakbo. Tatakbo, tapos biglang babagal. Ganon. At si Lycan dito, siguro ang magandang mangyayari dito sa Lycan is yung pag napatay nilang anti-mage ulit, which is possible pag merong rotation dyan na gagawin ng Panda, pwede sila makapag-push. And Panda split available, Lycan na push. Masakit yan sa mid-game na transition. Uy, wait lang, Thompson. Go. Wala naman. Thompson, 3 yung nag-ahabol sa kanya. Pero sobrang bilis. Parang si partner lang. Dami naghahabol. Pero eto, yung live drain doon na nagagamitin ni Thompson, mamamatay dyan. Yung Crystal Maiden.
Tatlo man ang naghabol sa akin, pero isa yung mapipitas. At lamang pa siya, may double damage pa siya dito. Thompson! Tabang ni Thompson. Ay, grabe. At Wala Panda. siyang life. Thunderclap. Oh, Dekripay. Uy, naka-double kill. Naka-double kill pa siya doon, ha. Nasama niya pa yung SF. And that is a very worthy diversion for Thompson. Kasi napilitan yung dalawang support na mag-backstab sa mid. So napabayaan yung yung sa top lane, napabayaan din yung sa bottom lane na makakapag-farm yung mga core heroes ng OG. Ayan. Okay ka lang, partner? Okay lang, yung lalamunan ko eh. Ganun kasi talaga yan eh. Pag masarap, alam mo yung feeling na kakakain mo lang, tas ang sarap ng kain. Ganun din ako eh. Parang kailangan pa talaga ng kailangan pa na makahinga ulit. Live drain, wala pang cancel. Ayan na nga. Hindi pala maka-cancel ngayon sa meta na to. Yung Frostbite, it doesn't cancel the channeling skills. Muntikan pa yung SF doon, ha. Siguro kung walang yung SF, pero wait lang, sa bottom lane, Koifa, namatago sa puno, nandito na si Boxy. Yung blink out lang para kay Paikat. No hotel din, blink out lang din. Siguro kung walang yung SF, wala siyang infused raindrops, namatay na yung kay Thompson. Si Thompson dito, lamang na lamang, ha. Si Taiga naman yung gustong bigyan dito sa top lane. Taiga, pinapalibutan ka na, ha. Taiga, makakalis ka ba? Yan yung katanungan. At, nahigop ng konti. Jerax. Yung kanyang cogs, available na ba? Habang sa mid lane, mapapatay na naman ni Thompson doon yung si Insane niya, yung Crystal Maiden. Ang bilis ng Brew, naka-tranquil kasi. Oo, tapos meron pa siyang meron pa siyang evasion. Grabe, nang visit ng si Taiga doon sa top lane. Ang hirap patayin ng Brewmaster ngayon sa meta na to. Sabi ni Queen Ross, kain ka ng guho para makamot Miss Ali. At Boshan, pa-shoutout po dito sa mga Montalban Rizal. Preparing for swimming in Quezon Solid. WXC. Ayun, grabe naman. Preparing for swimming. Pero si Thompson, preparing to kill this SF. Naman. Grabe yung pinapahita ni Thompson dito na maganda rin talaga for OG kasi kailangan nilang mag-make ng space at guluhin tong SF. Kasi kumbaga yung SF pinaka magiging late game na insurance ng Alliance dito. Kasi yung Lycan, hindi naman siya ganun kalakas kapag wala siyang ultimate. Ganun. Dependent. Siguro mga mid-game okay siya. Pero pag umabot ng super late game, hindi niya kayang tapatan tong si AM. At, bottom lane, during SF, hindi tayo rerun, guys. This is a live game right now. So, Alliance, at least makakapush sila dito sa baba. First objective para sa kanila. Pero si Thompson, ang hirap pigilan ni Thompson dito sa mid. Si Mikay na naman, Decrepify, live drain, blast, Jerax. Ayan na lang, yung nag-TP. Ay, natuloy pa rin si Boxy. At, hindi pa mamamatay dun ng SF. Pero as far as I am concerned, yung SF dapat nakaka-farm din siya dito eh. Kasi siya nga, sabi nga ni Alec dito, siya yung insurance ng Alliance. No-tail. At pinapatagal lang ni No-tail. Uy! Sinong namatay? Namatay si Boxy. Paano namatay yun? Hindi rin kasi kumuha ng grave eh. Kay Thompson ayun, na naman. Ayun, binilugan ng observer. Sabi niya dito tumae si Boxy. Tapos dyan siya na namatay. Sorry nga pala na kakakain na natin. Kakakain si lang. Kakakain lang. Pasensya na mga boss ha. Pasensya na. So, yun. Si Paikat dito, triple Wraith ban for the anti-mage. Ang bilis ng level dito ni Taiga. Si Taiga yung Brewmaster, diba? Level 6 na siya. Si Jerax, level 4 pa lang. Oo. Support support na Brewmaster. Brewmaster also. Pero mukhang binigay yata yung sa Lich eh. Si No-tail, mas devastating kasi yung Chain Frost early on. I don't know if anong level na ni No-tail. Ayun, sa kanya yung sa kanya ata yung pero kailangan nila yung kailangan din nila yung hook shot kasi wala silang masyadong disable. May lahi ba kayong aswang? Pwede. Pwede. May lahi akong guys. May lahi akong vampira. Yan. Kasi gabi. Gising na gising sa gabi. Napatay na naman si Mickey. Ano ba talaga, Mickey? Si Mickey na lang. Mickey na lang para at least wala tayong dito. So, Mickey, grabe yung harassment ni Thompson. Relentless yung pugna sa mid lane. Grabe. Pinapahitaan ni Thompson eh. Talaga siya eh. Yung pressure. Hindi kasi nag-lane. Parang ayaw lanean nung ni Quaifa. Sinong pumalit kay Ana? It is Paikat na pumalit sa kanya. So, si Thompson, pinipilit niya eh.
it is a win-win situation for Thompson to create the pressure on the mid lane. Kasi pag nakakreate siya ng pressure, kahit mamamatay siya, pero nape-pressure yung SF, nabibigyan niya ng space etong si Anti-Mage. At magkakaroon ng clash. Thompson, by the way, mukhang mamamatay to. Si Jerax, nasa alanganin, battery assault gagamitin. And Decrepify, meron pang life drain. Buti na lang, meron doong shallow grave. And SF would kill the two heroes of OG. So OG sacrificing on the pressure habang yung anti-mage nila na si Pycat nakaka-free farm. Sebastian also, yung Magnus dito. Mayaman din, mayaman. No? Vanguard, Magnus, and Arcane Boots. Very, very unusual para sa Magnus. Kasi nasanay na tayo nilang magiging utility yung build dito ni Sebastian. Kasi pansin ko sa kanya, ganyan talaga yung mga heroes niya More on utility items yung binibuild. So ito pwede niya itong gawing Crimson Guard. Para hindi masyadong masayat yung physical ng Alliance. Kasi more on physical kasi sila Right clicker yung SF. Even though na SF meron siyang raise, yung Lycan masakit din pag nakapag-rekta siya. Ang Panda pag nakapag-split din. Ayan, go. Shoutout kay Paul Morningstar. Ayun, nanonood siya ngayon. Sino ba yan? Familiar yung pangalan ni Paul Morningstar narinig ko nga siya. Dami na nang iwan Iniwanan na tayo At ayun na nga, nako si Jerax dito sa mid lane. Thompson, Decrepify, gagamitin, and the hook shot would connect dito. Taiga doesn't have the Panda split. Cooldown ho yung Panda split. Eto na po si Sebastian, preparing for the RP. Skewer in, RP, gagamitin ho sa Dazzle lang. Chain Frost, ibibitaw ni Notail. At magbabounce, bounce, baby. Pero wala pa rin mabibigyan. Yung Panda makakasibat ba? Yes, makakasibat yung Panda. And si Pycat, naghahanap ng mapapatay si Pycat At lalamang doon yung Alliance kasi walang namatay and it would give Lycan the space that he needed para ma-push din yung top lane. At naparotate din doon si Pycat. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya doon. Pwede siyang nag-farm na lang ng Battle Fury niya. At guys, eto yung dito, ang bearing yung game na to kasi kung sinong mananalo dito would be qualified sa playoff, okay? Kaya nagharap sila ulit even though nakahapon natalo na to ng OG natalo na yung OG. Pero yung OG, they came back from the point system. Point system pa kasi yung kanilang nilalaro ngayon. So, kukunin yan, top 4. Top 4 or top 2 every group. Uy, Koifa, top lane. Nakuha na nga doon yung objective na kinakailangan ng Alliance. Shout out kay Game of Thrones. Ayan, Game of Thrones. Hindi mo kami na-miss. Kung na-miss mo kami, wala na. Nagtatampo na ako. Pero Alliance dito, mukhang si Jerax nasa top lane. And si Thompson na naman. One-man army para sa Pugna. Jerax creating the space using that cogs. Pero hahabulin ho dito. Meron pang shield ng Lich ni Notail na sobrang nagpapakunat ho dito sa Clockwork. Yun, nasa likod si Thompson. Thompson, Decrepify. He doesn't have the Dagon yet. He will go for the dagger. At, ang tapang ni Thompson. Ang tapang niya kasi meron siyang Decrepify. Kasi more on, walang lockdown The only lockdown that Alliance has this in their lineup is the Frostbite. At saka pati na yung sa boulder nung Primal Split. Shout out sa Cebu, Bisaya Gamers. Ayun, maayong gabi sa inyo tanan. And Okay lang bumudira sa Cebu. Pero si Thompson, murag dili okay siya dire. Ayan na nga yung Panda Split gagamitin na. Naku po, mayroon pang Frostbite. Thompson with the life drain. Babalik yung buhay pero makakancel ng Boulder Smash. At Thompson will die. And then the Lycan Koifa on the hand for Jerax na makakasibat pa dito. Sebastian going for the Crimson Guard. So Alliance would win. Another pick-off. 8-6 on the scoreboard. And first 10 kills, konting-konti na lang para sa kanila. Nakakalamang pa yung Alliance sa pick-offs, no? Pero okay lang din kasi for OG. Kasi di ba nung mga nakaraan ang nangyayari, laging all in sila talaga kay kay Pycat. Pero at least sa game na to, hindi nila kailangan masyadong mag-all in na etong si Thompson, nagkaka-item din siya. Basta magtuloy-tuloy lang kasi nung unang nagtapat sila, nagkaka-item si Thompson pero natitigil yung farm niya Hindi siya nakakahabol sa late game. Looks like this will be the first major clash. That is the RP gagamitin. Merong Frost Bite at naku po, gagamitin doon yung ultimate ng SF and triple kill nga dito kay Mickey.
Sasabog man yung SF, pero mamamatay ho doon agad yung tatlo sa OG. Nahihirapan ako mag-play-by-play. Busog pa tayo Hindi ako napitas yung dazzle dito. Woo! Digest muna. Kaya nga, nahihirapan na magsalita Nahihirapan ako magsalita, guys. Ang daming kinain sa Hygrons. Teka, anong item nung SF? Item ng SF. Tanungin natin siya, SF, anong item mo? Ayan, mag-BKB daw siya. Kapag lang siya, free SS lang. Dalawang series tayo ngayong gabi. Ayan. Alliance is a Champions League. Uy, totoo yan. Kasi yung Alliance, yung Na'Vi was the reigning champions of TI. Sila yung nag-slay ng mga champions Yeah, that is quite right sa nagsabi dito. Yan na nga guys nalugi pa yung OG kanina. First 10 kills pa para sa Alliance. Oo, nakuha nga nila dito. Pero si Pycat dito, yung anti-mage, he has the Battle Fury now available. Oo, pag ganyan, meron silang empower, lamang sila sa late game. Pero teka si Jerax, sinusuntok dito. Ang tibay ko na ngayon, epekto ng lugaw, pero mukhang si Jerax dito, makakasibat ba siya? Merong wolf na binablock siya. So, Monotail using their ice shield. At okay, may nagbi-video call Naririnig ko yun Nagpapanik ako pag may nagbi-video call Kasi yung mga dito daming Ayan guys, mga hindi nakaka-follow, kung gusto niyo ng real betting, real money. Ayan, loot that bet guys. Gamitin niyo lang yung code na Lupon para maka-earn kayo ng bonus na 50 euros. Yes, 50 euros. Ayun nyo pa yun, meron na kayong bonus na pag nag-ano kayo nyan. Pag nag-sign up kayo dyan. So, ayan, sino po ba yung Busen? Si Train to Busen? Si Pycat? Si Pycat, si yes. Pycat. Shout out kay Pyromaniac. Ayan, Pyromaniac, mahilig maglaro ng apoy. Yun, naku, masusunog ka nyan, boy. At, yun, yung OG, they still have the winning percentage sa Dota Plus. Yan. Looks like they have the 80% winning rate in this progression of the game. 18 minutes pa lang, still early. And yung anti-mage, farm na yung kaya anti-mage. Nasa kanila yung, kaya yung win probability nasa OG. Kasi yun na nga, yung pag nag-super late game, ito si Seb. Oy, Sebastian, Crimson Guard, makuna, teleport na lang after the frostbite. Yeah, medyo bad boy, TP sa face. Shan, ayun Walangs, dili pwede ba kay, dili pwede panguyaban akong partner dire. At ano yun? Shoutout dito sa Dubai, Miss Alec. Good evening sa'yo, Jake Kasilag. Yan, sa mga nanonood. Si Pycat, yun. Ayan, ang maganda nga dito kasi sa OG, late game man sila, 'di ba? Ito yung AMs kayang pumalag ng super late game. And kahit pa yung AM sobrang wait lang, nag-miss yung hook shot. Nag-miss yung hook shot, but he is still continuing to go for the engagement. Atras lang. At ayan, marami kasing nagtatanong dito, Alec, na mga Bisaya. So sinasagot ko lang sila in our vernacular language. Ayan. Ano ba yun? Yun, natatawa lang ako sa kanila kasi ano ka daw nila. Sabi dito ni Vince, Kuya Sean, maayong gabi pa. Shout out from Davao. Ayun, from Davao. Uy, mga supot. Mga pisot. Joke lang. Mga taga Davao, tuli na bumubay. Pero eto na naman, mukhang mag-aaroon ng clash pero makakalis pa rin doon Yan, medyo nagdadigest na yung aking kinain dito. Kanina yung first clash na malaki, na-stackable ako kasi yung chan ko super. Mahirap nga magsalita parang busog na pagbusog na busog Yun lang. Ano ba yung sinasabi ko kanina na yung AM kahit i-shutdown mo, lalo na't may empower ni Magnus, kayang-kaya niyang humabol. Pero eto tingnan mo, sobrang top net worth siya. Hindi siya kayang habulin ng SF at saka ng Lycan. So, even though OG na nalulugi sila lamang pa rin ata yung ang engagement. Ay, naku, muntikan pa si Jerax pero makakaalis pa ba? Hindi na. Makaka-hook shot? Hindi siya makaka-hook shot kasi si Mickey. Double kill. Ganun lang. Nakakabawi na yung SF Kanina na 0-4. Tama, 0-4 siya, di ba? 4 deaths agad siya early game. Pero eto na, nakakabawi na siya. 7 kills para sa SF. So, Pycat going for the split push dito sa bottom lane and then Alliance forcing out the mid one.
And wala si mid 1 kasi team secret yon. The mid lane nga pala. Ayan, nalapag na ni Thompson. Thompson, ang tapang ng loob ni Thompson. Atapang-atao. Atapang-atao. Aputol ang ulo. Ayun, namatay na nga si Thompson. Pero buyback. Ayun, diversion lang. Inaano lang niya, no? Parang inaano lang. Kinukulit niya lang para segue ang dito. So, distraction kumbaga. Pero Alliance not stopping here. Alliance would get the mid lane while si yung Jerax anti-match. andito sa likod, nag-aabang ng mahuhook shot. Yun, nag-TP hook shot. Uy, the hook shot. Big fish. Cancel out the teleportation and RP gagamitin. Baon na baon yung Chain Frost pa na skewer. Sayang na sayang yung panda. Magkakancel yung kanyang panda At split. andito na yung pulis. Oo, si nandyan na yung pulis pang kalawakan. Taiga gagamitin yung Shallow Grave Hole dito. At hahabulin ho nila yung SF. Mamamatay na nga doon yung SF. Easy double kill for Paikat. Koifa doesn't have the wolf form. And Busen. At saka pag ganyan. Sabi ni Busen, ubusen. So, inubos niya na nga doon. Triple kill pa yung anti-mage dito. Ayun nga yung lamang talaga ng anti-mage sa Lycan. Kasi yung Lycan, kapag wala siyang SS, hindi siya ganun kasakit. At eto na nga, dahil nakapitas sila ng 3 heroes, mag-RS na sila. So, RS afterwards. First RS sa ating mid-game. It feels like, it feels like forever. Hindi, it feels like na parang late game na. Parang ang late game na. Kasi sobrang far na ng mga core hero eh. At eto na si Jerax creating the space para makapag-Roshan yung sila Paikat and yung makukuha na nga nila. May ages pa yan pero hindi pa nga nila napapatay yung AM. And Jerax medyo sexy, makakalis nga doon and papasok na nga si Busen. Uubusin niya na ba? Mata style gagamitin. Merong Shallow Grave for Boxy but then sa back lanes may napitas ba si Jerax? Masusungkit. Namatay pa. Masusungkit siya doon kasi nandun si Koifa at saka yung mga atabs niya. Necronomicon, napakasakit yung Necronomicon. Dalawang Necro na ba sila? Sa Dazzle? Siguro Dazzle din ata. Hindi siya nag-gano. Hindi siya nag-Necro. Necronomicon is for Lycan only. Level 3 kaya level masakit. 3, okay. Kasi ano pa lang 20 minutes, 24 minutes pa lang. So, hindi pa ganun kataas yung levels. At wala pa rin masyadong items. Kaya masahit pa yung Necronomicon. Pero pag nag-late game at nag-full pack na tong AM, paano nila papatayin? Wala silang disable. Wala diba? talaga eh. Kaya, yung bite RP dito sa Lycan. Talking about disable. Grabe dalawang ultimate ginamit. Yung Alliance, wala silang parang sure na disable para dito sa AM kasi pwede siyang magmanta kapag na bite or pwede rin nga siya mag-blink or yung boulder naman ni boulder ni Panda hindi ganun katagal eh. So at least for anti-mage ngayon, we see it clearly na sobrang hirap niya na talagang pigilan dito. He is online in this transitioning na tayo sa mid game na. Malapit na mag 30 minutes. So tabla lang ho sila ng push. Alliance getting the mid lane while yung OG din nakakuha sila ng melee barracks dito sa top lane. At kontrolado pa rin ng OG so far yung mapa dito eh. Si Sebastian, late dagger to para sa kanya kasi inuna niya yung Crimson Guard at saka Vladimir's. At dagger in, skewer at gagamitin pa doon yung frostbite sana pero hindi pa makakasibat. Grabe naman, tinatangkinan ni Paikat lahat. Ayan na si Paikat, freezing field gagamitin Manta style and a blink out. Blink out lang. Hook shot on the back lines. Papasok si Jerax. Saan siya pumasok? Pumasok sa kamatayan. Pumasok na sa langit. Sumalangit yung kaluluwa. Si Koifa gusto makahabol si Notel. Ang nakpuntirya ho dito. Notel. Makulat si Notel pero makakancel ho dyan. Mapaparshow siya. Dahil nga sa Necronomicon. So Necronomicon mabibigyan doon yung Lich. Patay na naman yung dalawang supports ng OG. Hinahabol nga nila kasi kompleto pa yung Alliance. And then, dito si Paikat creating the diversion. Naglasip pa siya. Tsaka, alam niya meron siyang confident siya At sa sobrang confident niya, inaan niya rin binibigyan niya rin ng escape yung kanyang kasama. So, yun lang. Dalawang support naman ang mamamatay. Dalawang supports lang yung namatay para sa OG. Ayun, maraming salamat sa mga tumutulong diyan sa sa mga new viewers
So, grabe yung... mabait naman ng mga viewers natin, Mababait talaga yung mga viewers natin dito sa Tamago eh. Nagtutulungan talaga sila kung paano yung mga bagong dating, yung settings na correct dyan. Maraming salamat po sa inyo mga boss ha. So, ayun, patuloy ho tayo dito. Triple smoke on the backlines. And then, yung anti-mesh dito, meron pa siyang Aegis. Papasok na nga yung RP dito. Uy, nako! Grabe naman yung first staff na yun. Bumalik si Mikey at BKB. At panda split na i-commit na ba? Wala pang panda split pero namatay na. Uy, nako, hindi namatay. Nakapag-panda split siya. Mikey on the Requiem. Jerax is in trouble. Nasa high ground. Nakakapag-first staff out. Gagamitin ni Notel yung kanyang Chain Frost. Si Notel masusungkito doon ng Raze. At papasok pa si Paikat. Grabe. Skadi, Battle Fury, and the Aegis. Kaya sobrang kunat dito ng Anti-Mage. Walang pakialam yung alliance sa Anti-Mage. At ang iniisa-isa na lang nila yung dalawang support na naman, which is mamamatay dyan. Papasok doon, merong Shallow Grave gagamitin si Boxy, konti na ng buhay, pero si Sebastian masusungkito dito ng Lycan, Topson, and Anti-Mage versus 5. Anti-Mage, one more hit, Insania goes down. Yung aso dito, mag-expire yung kanyang wolf form. They could fight this one. Si Taiga, wala na rin panda split. Yan na, nako. Pa-farm na lang dito si Paika to sa mga Necronomicon. So parang hindi ramdam si Topson dun sa teamfight na yun, no? Parang masyado siyang lumayo. Napunta siya dito sa may bottom lane eh. Maganda din yung pinapakita dito ng alliance na micro. Wala silang pakialam sa Anti-Mage eh. Unahin natin yung pwedeng patayin sa side ng OG. Kailangan unahin ng alliance yung magdi-disable, yung taga-disable dito sa side ng OG para hindi maka-free hit yung AM. Kasi ginagawa na yun, tinatakba nila, first staff out lang. Diba? Eh kagaya nung kaya nag-go yung alliance kasi nakumit na yung RP and nag-hook shot na rin. Oo. Tsaka isa pa sa mga nakakatakot ngayon na progression ng game is etong SF na si Mikey. Nakakabawi din yung SF and look at the next item for SF, that is the Side of Vice. Yung SF dito, magsa-Side of Vice siya. Para may pang-lockdown sila dito sa AM. Kasi gaya ng sinabi nga ni Alec dito, na kulang yung disable ng Alliance. They have the firepower na kinakailangan kasi yung Anti-Mage lang talaga yung kalaban nila. Pero Anti-Mage dito, papasok kay Koifa. Koifa, wala na hong mana. And si Busen, may Skadi pa yan. Napakakatay RP gagamitin ho dito sa SF. SF, konti na lang buhay. Shallow Grave from Boxy, saving out his time, buying time, pero mukhang mabibigyan pa rin yung SF. Ayun na nga yung mana void. At hinahabol si Boxy. And Shallow Grave, no bash, skewer lang para makancel yung teleport. This is the OG clash. Finally for them, mananalo sila. Kasi cooldown pa yung Panda Split doon. Panda Split, cooldown na ngayon. Pwede silang lumaban. Pero yung SF dito, kung magbabuyback ko yung SF, wala siyang souls. Ayun. Mapipilitan ba yung buyback? Yan yung katanungan. At ngayon si Busen, meron na siyang paparating na Skull Basher. Skull Basher na ba to? Na-deliver na ba? Wala pa. Nasa kanyang inventory pa. At kukunin na nga yung range barracks. Topson also creating the meme hammer. So, additional damage. SF, buyback, wala ho yung soul. Koifa, on the hunt. Notail, konti na lang ang buhay, makaka-teleport. Pa si Notail, hindi. Tinakbuhan lang sila, Alay na lang yun. At nahuli pa nga si Jerax, pinalipad na nga dito yung Clockwork. Hookshot. Hookshot mo na, cooldown pa pala. So, killing spree for the Lycan. Yun, napabuyback yung SF. So, yung pangarap niyang Site of Vice, mapatagal pa. Mapapatagal pa talaga. So, parang... sayang yun eh. Hindi na rin kasi nakapag-farm yung Dazzle na isang pwedeng mag-build ng Site of Vice na may 50% na cooldown reduction yun eh. Hindi siya yung normal na build para sa Dazzle na offlane. Nahihirapan din kasi talaga siya kay Topson eh. Kasi he needs to sustain for yung Nether Ward, yung pumipitik-pitik. Kinakailangan niya rin talaga na makasurvive. So, BKB yung item niya dito. At ilang beses ba itong namatay yung Dazzle? 4 pa lang na beses, pero hindi talaga siya nakaka-farm eh. At ayan na naman si Boxy about Dazzle dito. Manta Style, Dagger Blink In, gagamitin yung Shallow Grave, Insania. Daming 4 staff. Yun nga yung problema ng OG, wala silang masyadong lockdown kung cooldown na yung yung RP at saka hookshot. Dapat maganda yung magiging execution ng skills dito ng OG. At OG so far hiwalay-hiwalay sila. Yung tatlo nasa mid and then yung sa top lane gusto nilang i-cancel yung SF na teleport or farming. But yung Lycan dito, ginagamit yung kanyang mga wolves para makapag-scout or protektahan.
Huwag nyo kalimutan nga pala guys, tuloy-tuloy yung aming streaming dito. Kasi next series would be, ayan, Team Liquid at saka kung sino mananalo dito sa OG and Alliance. Best of 3. Playoffs na ba yan? Playoffs na agad tayo Gaya na sinabi ko kanina, sobrang lupit ng matchup na to. Kasi kinakailangan manalo. Kasi magpapatuloy sila sa playoffs. TP out lang. Pero at least nagamit yung BKB. So BKB ngayon ng SF is down to 6 seconds. That is the clash. Busen, papasok na naman si Paikat. And then the punt split na commit na kay Topson. Topson, decrepify. Topson hindi makakaligtas. Pinalipad yung anti-mage creating the space. And then si Busen makaka-blink out lang naman si Jerax. Nasa alangan si Jerax cooldown pa yung kanyang hookshot. Yun lang, na-commit man yung panda split, but worthy pa rin yung kill sa side ng OG. Kasi nakuha nila si Topson. Uy, Abyssal Blade para sa anti-mage. Ano daw yung loot.bet? Real money na betting site siya. Pero ito buyback, freezing field. Ganda ng freezing field, pero wala nang tatamaan. Yung mana void, mabibigyan doon yung dazzle. At isa pa, nakita na nga dito yung Crystal Maiden. Crystal Maiden to fall. Third hero for Alliance to go down. That is Koifa. Mabibigyan pa. Nakukulong pa si Taiga. Koifa and Taiga. At magka-rhyme lang ho sila. At pa isa-isa lang. Yun yung OG. Makakasecure pa sila. Uy, Chain Frost pa. Para ma-secure lang yung kill doon. May double damage pa yung AM. SF, so, Abyssal. madadalawang lane dito yung Alliance. Meron pang empower yan na napakasakit ng empower pa dito. Adding 50%. At ito na nga, Abyssal Blade. Kasi kulang sila sa lockdown. Yun lang yung si Paika, trabaho lang. Last lane, the last stand for Alliance. Ito yung natitira sa baba. Walang panda. Ito na yung pinakamatagal na respawn ng panda at saka nung Dazzle. Papasok na Abyssal Blade. Surprise sa'yo. At ayun na nga yung SF. Sumabog doon. And I think this is it. Ayan na nga, nag-GG na agad yung Alliance. So, OG will take the game number 1. Wala pa ba si Queenic? Ang bilis ng game 1 Busog pa ako 33 minutes. Captain Yuki, tulog ko 2 oras lang. Kasi nag-shoot kami kanina. Yung pinaka, at saka yung pop quiz. So, 2 hours sleep na ako for today. Wala pa si Kuya Nick. Supposed to be si Kuya kaya magkakaso dito. Pero yan, back to the game. OG, sila mananalo sa first game. Anong masasabi natin, partner, about the pinakitaan ng OG yung Alliance kasi kahapon naboset talaga sila dun sa Magnus at saka PA. Pinakita nila na kahit walang PA, meron naman kaming AM ni Paikat. Diba? Kasi kahapon, din yan si Topson nagpug na din siya. Okay yung early, pero hindi nagtuloy-tuloy. Pero this time, maganda yung pinakita nila. Train to boss Shan daw or train to busan daw. Ayun, maganda yung bars mo. Ayun, si Walanks. Ayan guys, Walanks, wala pang nanalo. Nag-basketball daw si Kuya Nick. Di ba yung inaaya ni Kuya Nick? Wala, hindi. Basketball. Cancel. Pero, na-cancel yung basketball kasi food trip na lang. Food trip and shoot. Nag-shoot muna tayo, tas food trip ngayon. Oo. So, tingnan natin kung makakaabot ba si Kuya Nick for the second game. Because Alliance and OG, magbabalik lang ho kami. Kasi, yun, ang mananalo dito, kakalabanin agad yung Team Liquid sa playoffs, guys. So, stick around. Project WXC, magbabalik lang ho kami.